Okay? Okay, sige ho. Tuloy natin. So, ako po ay magiging honest sa inyo mga kapatid. Ito po ang paliwanag na napakahalaga. Kasi bakit po? Pag hindi ho tayo marunong tumingin at sumilip para patunayan na yung isang paliwanag ay mali, tatanggapin na lang natin. Pansinin niyo po doon po sa video na isipinasa sa akin, na ipinasa ko naman sa inyo, panoorin nyo, para wag tayo maging bias, yung mga pastors yung naroroon na, nag-amen pa doon sa paliwanag. Ibig sabihin, tanggap nila, kumbinsido sila, persuaded sila, na ang Romans chapter 10 ay hindi pumapatungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Lalong-lalo na raw po yung Romans chapter 10 verse 13 na sinabi diyan, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yun daw po yung saved diyan, hindi daw po yung kaligtasan panang kaluluwa. Hindi ibig sabihin na kapag tumawag ka sa Panginoon, maliligtas ka. Kasi ang kanilang argumento, hindi mo na kinakailangan tumawag para maligtas. Mag-believe ka lang daw. Maliligtas ka na. So, ikaklaro ko po yung distinction niyan. So, ang gusto ko kong patunayan ngayon, tama ba na ang Romans chapter 10 ay hindi pumapatungkol sa kaligtasan ng kaluluwa? Gaya nga ng sabi ko, ang isang napakahalaga para tayo makumbinsi kung tatanggapin natin o hindi natin tatanggapin ang isang paliwanag, tinitimbang po natin yung argumento. Kasi doon sa argumento, makikita natin kung yun ay tama o mali. Kasi yun ang maglalagay ng tibay. Yung paliwanag ay suporta po yun sa argumento. Halimbawa, ang ginamit na argumento nung pastor na nagsasabi na ang Romans chapter 10 ay hindi para sa kaligtasan, ang sabi daw po niya ay eto. Dahil ang kinakausap ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10, mga Kristiyano na. Wala daw doon ni isa na hindi mananampalataya. At ang sabi niya, kung ito ay pumapatungkol sa kaligtasan, at ang kinakausap niya ay mga ligtas na, inappropriate. Bakit? Iligtas na yung kausap mo, tapos ang sasabihin mo patungkol sa kaligtasan. Lahat naman sila ligtas na. So sa makatuwid, kung binanggit man ang salitang kaligtasan, hindi tumutukoy sa kaluluwa nila. Kaya nadinig ko na rin po doon sa isang lalaki na gumamit ng bolang kristal, na ang tinutukoy daw po diyan ay kaligtasan ng laman. Hindi raw kaligtasan ng kaluluwa. Kaligtasan ng katawang lupa. Kaya ka tatawag sa Diyos para huwag kang mapahamak. Yun yung argumento niya. Pero hindi ko nadinig dito sa isa. Ang sabi niya, wala namang hindi mananampalataya sa kinakausap ni Apostol Pablo. So, ang Romans chapter 10 verse 9 at ang Romans chapter 10 verse 13, hindi yan tumungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Hindi po ako sumang-ayon doon. At ano naman yung argumento ko, bakit ko sinasabi na ito ay pumapatungkol sa kaligtasan ng kaluluwa? Na ang isang tao ay dapat tumawag. Kasi ito lang po yan. Ang sabi niya kasi, hindi mo na kinakailangan mag-pray para maligtas. Manampalataya ka lang, maniwala ka lang. Kung nakasulat, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved, para lamang po ma-establish niya na hindi mo na kailangan tumawag, dapat hindi sa kaligtasan to. Kasi sa oras na ito ay mapatunayan natin na ito sa kaligtasan, ang pagtawag ay bahagi ng kaligtasan. Kung mapapatunayan natin. Ano po? Siya pinatunayan niyang hindi sa kaligtasan base sa argumento na ang mga sikausap ni Apostol Pablo, lahat Kristiyano na. Wala daw doon ni isang hindi Kristiyano.
So bakit niya itatapik ang kaligtasan ng kaluluwa? Nakuha nyo. So ang base ng argumento niya, base sa context, sabi niya ha, base sa context. Now, ako hindi ko tanggap yung context na ginamit niya. Kasi bakit? Kasi pag sinabing context, ang pinag-uusapan natin is yung sequence ng pagsasalita. Okay? Kasi context nga eh. But since ang ginamit niya argumento, sino yung kinakausap niya? So, hindi na context yan. Kasi sino yung kausap niya? Okay? Pero, ang gagamitin po natin ay context. Okay? Ginamit niya ang context based sino ang kausap. Gamitin natin ang context base sa sequence ng pagsasalita ni Apostle Paul. Bagamat, tandaan niyo ito ha, hindi ko dinideny na ang kausap ni Apostle Paul, mga Kristiyano na. So, establish yun. So, gagawin natin, iisa-isahin natin yung argumento at patutunayan natin ang buong Romans chapter 10 para sa kaligtasan ng kaluluwa. Buong Romans chapter 10. Okay, ano yung unang argumento ko? Dahil po sa verse 1 ng Romans chapter 10. Okay, pansinin niyo po. Ang sabi ng Bible sa verse 1 ng Romans chapter 10, ito kasi ang dahilan kung bakit yung buong chapter 10 na isulat. Nakuha niya? So, ang verse 1 is the very foundation why Apostle Paul discussed salvation in Romans chapter 10. Number 1, sabi niya, brethren. So, Apostle Paul is addressing, listen, Apostle Paul was talking to the brethren. Apostle Paul was as an apostle to what? To the Gentiles. Okay? So, most probably, nung sinabi niyang brethren, he was talking to the saved Gentiles. Nakuha niya? Hindi mga Jew. Hindi Israel ang kausap niya. Mga ligtas na mga hintil. Tinawag niyang brethren. So, ang assumption, Kristiyano lahat yan. O, wala nang question doon. Apostle Paul in Romans chapter 10 were talking to the Christians. Saved. But the problem is this. He was addressing his statement to the Israel. Tingnan niyo yung sumunod. My heart's desire. Kausap niya ang mga Kristiyano at sinasabi niya sa mga Kristiyanong hintil, my heart's desire and prayer to God for Israel. So, sinasabi niya sa mga Kristiyanong ito, ang panalangin ko, maligtas ang Israel. Tandaan niyo, ang pinag-uusapan, yung sinasabi niyang hard desire niya, kaligtasan ng Israel. At ang kaligtasan ng Israel, hindi sa pisikal. Kaligtasan ng Israel sa kaluluwa. Na sila ay pumunta rin sa langit. Kinakausap niya ang mga Kristiyanong ligtas, sinasabi niya ang heart desire niya na maligtas din ang Israel. Kaya, ang tinutukoy na saved sa verse 1 ay yung Israel manampalataya kay Kristo Jesus at pumunta rin sa langit. So dito, hindi nila pwedeng questionin na ang salvation ng verse 1 ay salvation ng kaluluwa. Kasi yun ang heart desire ni Apostle Paul. So pagtungtong ng verse 2, pinakita niya yung heart desire niya. Papaano maliligtas ang Israel? Ano yung pwedeng gawin ng Israel para maligtas? So nilagyan po niya ng proper foundation. Sabi niya sa verse 2, for I bear them record that they have the seal of God.
Ang Israel po kasi, sila po ay mga chosen people. Chosen nation. Okay? Apostle Paul is also a Jew. Kaya sabi niya, I bear the record. Okay? Ako man. Kasi alam niyo kung gaano kasilo si Apostle Paul? Halos pumapatay po yan ng mga pagano. Pumapatay po yan ng tao kasi talagang gano'n siya kasilos. Sabi niya, I bear them record. They have the seal of God, but not according to knowledge. Their seal is according to the law, but not according to the knowledge of the gospel. So, Apostle Paul is very clear. Binigyan niya ng distinction na itong mga Israel, they have the seal. They are very zealous. They have the seal, pero yun po ay according to the law, not according to the knowledge of the gospel. O tingnan niyo yung verse 3. So, Apostle Paul still continue na yung kanyang statement, ina-address pa rin niya sa Israel, paano maliligtas ang Israel. Sa verse 3, for they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ang sabi niya, ang Israel kasi ay hindi nila alam ang righteousness of God. Now listen to this. The righteousness of God is Jesus Christ. And they are ignorant of the righteousness of God. Ginagawa ng Israel, ini-establish nila yung righteousness nila. Ano yung righteousness ng Israel? To obey the law. By obedience to the law of God. And have not submitted themselves unto the righteousness of God. Hindi nila ibinibigay ang kanilang sarili sa righteousness of God. Ang righteousness of God si Jesus Christ. In order for you to have the righteousness of God, you have to accept Jesus Christ. You have to believe in Jesus Christ. Hindi ho naniniwala ang Israel kay Jesus. It so happened that Apostle Paul believed on the Lord Jesus Christ. Apostle Paul got saved. Sabi niya, hindi alam to ng Israel. But he was talking to the brethren, which is what? The Christian Gentiles. Okay? Verse 4. For Christ is the end of the law. For righteousness to everyone that believeth. So, walang question. Hanggang verse 4, kinaklarify ni Apostle Paul na ang mga Israel ignorant of the righteousness of God. Nag-i-establish sila ng kanilang righteousness, kaya hanggang ngayon ang Israel po sumusunod sa utos. They are still obedient to the law. Kaya sabi niya, si Kristo ang wakas ng kautusan. Natapos lahat kay Kristo, matatapos sa lahat ng sumasampalataya. Ito yung maganda rito. Yung hindi pala sumasampalataya kay Kristo, hindi pa natatapos sa kanya ang kautusan. Hanggang ngayon, nabubuhay pa siya sa kautusan. Kaya maliwanag yung sinabi ko sa inyo, ang New Testament, hindi yan ira. Yan ay covenant. Na once na sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, pumapasok ka sa New Covenant. Na ang salitang covenant, testament. So lahat lamang ng sumampalataya kay Kristo Jesus, nagwawakas sila sa lumang tipan. Now, natatapos ang Old Covenant. The Old Covenant is the law. The New Covenant is the righteousness of Jesus Christ. So, pag sumampalataya ka kay Kristo Jesus,
magwawakas sa iyo ang kautusan. Wala ka na sa ilalim ng kautusan. Tandaan nyo ang Romans chapter 8 verse 2? Di ba? Inalis tayo ng the law of the Spirit of life sa ilalim ng law of sin and death. Ang law of sin and death, yan ang old. Ang law of the Spirit of life, yan ang new. So, ibig sabihin nito mga kapatid, malinaw na mula sa verse 2 hanggang verse 4, kaligtasan po ang pinag-uusapan. Tanong, yung bang patuloy kaligtasan pa rin o ituloy natin yung verse 5? Kasi ang argumento nila, ang kausap naman ni Apostle Paul dito, mga Kristiyano na. So, ang topic, hindi kaligtasan. Tama ka, hindi ko dinideny. Kasi ina-address niya ang brethren. Pero ang sabi ni Apostle Paul, my heart's desire. Ang pinag-uusapan nila at dinidiscuss niya sa brethren niyang mga Kristiyano na yung gusto niyang maligtas ang Israel. At ipinakita niya rito, paano maliligtas ang Israel. In-establish niya na ang Israel ay ignorant of the righteousness of God. They are trying to establish their own righteousness by obedience to the law, but they are ignorant of the righteousness of God. O, tingnan niyo po. So verse 5, bumalik sa old si Paul. Kasi ini-establish niya anong righteousness ang ini-establish dito ng Israel. For Moses described the righteousness which is of the law. Yan po yung Ten Commandments. And until now, ginagawa po ng Israel yan. That the man which doeth those things shall live by them. So until now, Israel is trying to establish their own righteousness. So yan po yung gustong ipakita ni Apostle Paul. He was talking to his heart desire. Tuloy niyo ang verse 6. But the righteousness which is of faith. Speak it of this wise. Yung una, righteousness of the law. Obedience to the law. Doon ini-establish ng Israel ang kanilang sarili para makapasok sa langit. Pero sabi ni Apostle Paul, ignorant sila sa righteousness of God. Ignorant sila sa righteousness which is of faith. Ang righteousness which is of faith, ang tawag doon is the law of faith. Sa Romans chapter 3. Ay, tama ba ako? Verse 27? Tignan nyo nga, Romans chapter 3, verse 27. That is the righteousness of faith. Righteousness which is of the faith. Ayan. Where is boasting then? It is excluded by what law? Of works, yung of works, that is the righteousness of the law. Of Old Testament. You need to obey the law. But sabi niya, is that the law of works? No. But by the law of faith. Kaya sabi niya, Christ is the end of the law to everyone that believeth. Kasi magwawakas ka lang sa Old Testament kapag nanampalataya ka kay Kristo. So sabi niya, ano yung righteousness of faith? That is called the law of faith. Na ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay di na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buong topic ho ng Romans chapter 10, salvation of the soul. And that salvation is how to be saved through Jesus Christ. Tuloy natin yung verse 6. Malapit na tayo sa verse 9. Kaya sabi nila, kung yan salvation of the soul, bakit kailangan ko mag-i-confess? Believe lang maliligtas ka na. No? Pag-uusapan natin yan. Patutunayan natin na ang grupong itong nagpapaliwanag na ang Romans chapter 9 ay hindi raw salvation of the soul, yung kanilang pagtingin twisted. Mali. O verse 6. But the righteousness which is of the faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above. Verse 7.
who shall descend into the deep. That is to bring up Christ again from the dead. Verse 8. But what saith it? Now listen to this. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith. That is the righteousness which is in faith. That is the word of faith. That is the preaching of the gospel. That is Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. So the word of faith which we preach. Apostle Paul was talking to the preaching of the gospel in order for the Jew to be saved. He was telling these Gentile brethren, mga kapatid, that the preaching of the gospel, naruroon yung para maligtas ang buong Israel. Hindi dapat, kaya sabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. To the Jew first, and also to the Greek. O, tuloy natin sa verse 10, sa verse 9. Eto na, of Romans chapter 10, verse 9. If, hypothetical, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Now, listen to this. You need to analyze. Ang sabi nila, ang i-confess mo daw, si Kristo ay Diyos. Now, help me with this. Help me with this. Iyan ba yung sinabi ng Bible? And if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, iko-confess ng bibig mo ang Panginoong Hesukristo. Hindi iko-confess ng bibig mo na si Kristo ay Diyos. Iko-confess ng bibig mo ang Panginoong Hesukristo. First, there must be an acknowledgement that He is Lord. But it doesn't mean it will stop there. The confession, listen to this, the confession is so important. Why? Kasi stipulated siya. And shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead. Sabi nila, kung titingnan daw, ito sinabi niya to, panoorin niyo yung record. Kung titingnan daw at mag-i-stop ka lang dito. Sabi niya, kung titingnan mo lang to at titigil ka lang dyan, ang sequence daw ng salvation, magko-confess ka at saka ka magbibilib. Kapatid, listen to this. Ang sinabi sa verse 9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. I-compare mo yan sa Acts 16:31. Magkaiba po yan. Ang sinasabi rito, manampalataya ka na si Kristo ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Anong ibig sabihin? O, tingnan nyo ha, bakit mahalaga yan? Ito kasi hindi nila nakikita ito eh. Akala nila, yung believe dito, same sa believe kay Jesus. Sa Romans chapter 10 verse 9. Equal din daw yan sa Acts 16:31. Hindi. Sa Acts 16:31, you will believe in the person. Believe on the Lord. Nakita niya? Ang sabi nito, and they said, believe on the Lord Jesus. The salitang on the Lord, you believe the person, you believe the Lord, you believe Jesus Christ, mga kapatid, He is the Savior. Ang sabi doon sa 9, and believe in thine heart
that He was risen from the dead. So, ano yung importance ng verse 9? Hindi po equal ang Romans 9:10 at 10:9 sa Acts 16:31. Sa Romans 10:9, yung belief na tinukoy doon na siya yung binuhay mula sa mga patay. Bakit mahalaga yon? 1 Corinthians 15:3. Sa 1 Corinthians 15:3, ito ang sabi. Okay. Simulan mo nga sa 1 para makita natin. Moreover, brethren, I declared unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. No, dineclared ko yung gospel. Tandaan mo ha, hindi ko sinasabing ito lang ang gospel, pero dinideclared ko yung gospel, verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3. For I delivered unto you first of all that which also I received, how that Christ died for our sins according to the Scripture. The word according to the Scripture, the death of Jesus Christ must be according to the prophecy. His crucifixion must be according to the prophecy. His resurrection must be according to the prophecy. Okay, verse 4. And that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scripture. Kasi bakit? Kasi ang gospel na pinipreach natin is according to the Scripture. Yung Kristo na ipinapangaral natin, yung Kristo na itinuturo natin, must be the same Christ who died, He was buried, and He rose again, must be according to the Scripture. That is why, sabi niya, believe in thine heart. Balikan mo ngayon yung verse 9. Kasi hindi nila napipick up yung message eh. Kaya sinasabi nila, ibig sabihin mauna ang confession bago ang belief. Ang belief sa Romans chapter 10 verse 9 is that yung Kristo na tatanggapin mo must be according to the Scripture. Tingnan nyo, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, anong ibibilib mo in thine heart? That God hath raised Him from the dead. Siya ang Kristo na binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ang gustong patunayan ng Romans chapter 9, yung Kristo na ito yung Kristo according to the Scripture. Siya yung sasampalatayanan mo, not the act, but the person. His act is a voluntary act. Hindi mo yung kanyang kamatayan, yung sasampalatayanan, yung persona na matay. Believe on the Lord Jesus Christ. Ang sabi ni Kristo, ang sino man sa akin sumampalataya. Kapatid, napakahalaga. Tingnan niyo verse 10. Kaya hindi, Pastor, yung confession, anong meaning nun? Pag hindi ba i-confess, okay, what does it mean? Okay, tingnan natin verse 10. For with the heart man believeth unto righteousness. Okay? Ang pagsampalataya sa puso. And with the mouth confession is made unto salvation. Ibig sabihin ba nun, mga kapatid, na yung confession mo ang nagligtas sa'yo? Verse 11. For the Scripture saith, whosoever believeth on Him shall not be ashamed. Yung sinasabing confession dito is a byproduct
of being saved. Na ang sino mang sumasampalataya kay Kristo, hindi na mahihiya. Kaya sabi ni Apostle Paul, "For I am not ashamed of the gospel of God." And that gospel is all about salvation. Hindi po yan salvation ng laman, salvation po ng kaluluwa ang gospel. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Verse 12. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Hindi ho niya tinutukoy na yung tatawag, yung kausap niya. Malihong pang-unawa yon. Twisted po yun. Tandaan mo, ang main purpose ni Apostle Paul is sinasabi niya, my heart desire is for Israel to be saved. Sa verse 12, ipinapakita niya na kahit ikaw ay taga-Israel ka, kahit ikaw ay Hintil ka, kahit ikaw ay Greek ka, ang Diyos ay iisang Diyos. Wala nang pinagkaiba ang Hintil, wala nang pinagkaiba ang Israel, at ang sabi niya rito, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich, unto all that call upon Him. Lahat ng tatawag sa Diyos, ligtas o hindi ligtas. Ang pinag-uusapan po rito kaligtasan, lahat ng tatawag sa Diyos, Hintil o Israel man yan, pero pag tumawag sa Diyos yan, anong magyayari? Verse 13. Kaya yung verse 13, ang background po niyan, yung verse 12, at ang buong context po niyan, salvation. Paano maliligtas ang Israel? Pero sa verse 12, hindi lang tumukoy Israel ang kaligtasan, tumukoy na sa lahat. Na ang sino man, kaya pansinin nyo, he was talking to the saved. Nagsimula sa verse 1, brethren, my heart desire is for Israel to be saved. Listen to verse 13. Hindi po nakakonfine lang kung sino kausap niya. Ang ginamit niya, whosoever. Bakit whosoever? He was addressing both the Greek and the Jew. Yung whosoever, naka-apply po yan sa 12. O balikan natin ang 12. Para sabihin niya na ang whosoever shall call upon the name of the Lord ay tumutukoy sa kung sino kausap niya. Palagay ko, hindi marunong magbasa. O hindi marunong umunawa. Basahin mo lang, hindi tinutukoy yan sa kung sino kausap niya. Tumutukoy ang 13 sa verse 12. O balikan natin yung verse 12. For there is no difference between the Jew and the Greek. So, Jew, Israel, Greek, Gentiles, for the same Lord over all is rich, unto all that call upon Him. Hindi rin tumukoy sa kausap niya. Kasi dito, general na po ang topic sa lahat ng tao. Ngayon, iduktong nyo yung verse 13, kaya ang ginamit, whosoever, ang sino man. Sino man sa mga Hintil, sino man sa mga Jew, ang tumawag sa Panginoong Jesucristo, maliligtas. Hindi yung kausap niya, tinutukoy niya. Sino man. Kasi kung yung kausap niya, sinabi niya, sino man sa inyo. Ang sinabi niya, wala nang pagkakaiba ang Greek tsaka ang Jew. Kasi same Lord is rich upon all. Natatawag. So, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. In that case, because yung previous discussion ay yung Israel at gusto niyang maligtas at lahat ng mga yan, mga kapatid, ang topic is salvation of the soul. So, dito mga kapatid, yung verse 13,
Pastor, ano pang argumento na ang verse 13 is about salvation? Aside, mga kapatid, na yung tumutukoy yan sa Israel, yung salitang save sa 13 is equal sa save, mga kapatid, ng verse 1. Tingnan nyo yung verse 1 muna, balikan nyo. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So para maligtas ang Israel, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang gusto ko sa Israel, maligtas. Pero kung hindi sila tatawag sa Diyos, at di sila mananampalataya kay Kristo, hindi sila maliligtas. Yun yung meaning nun. Kaya yung save ng brethren sa verse 1 at ang save ng verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pastor, sigurado ka dyan? Yes. Anong suporta? Basahin nyo ang verse 14. Basahin nyo ang verse 14 na tumutukoy po ito sa pagtawag ng Israel, tumutukoy po ito sa pagtawag ng mga Gentiles para maligtas. Talaga, yes. 14. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Yung believe dito, mga kapatid, at yung believe ng Acts 16:31 is the same. Paano nila tatawagan na di na sinasampalatayanan? Mahirap na naman tumawag sa di ka nananampalataya. Okay, yung believe na yan, verb po yan. Kaya ito lahat ng argumento ko, lagi ko sinasabi sa kanila. Yan bang believe, noun, or verb? Ang believe po, verb, it is an action word. In order for you to show that you believe, you must call. Kasi action nga siya eh. I-action mo yung believe mo. They believe. And how shall they believe? In Him of whom they have not heard. Yung of whom they have not heard, that is the preaching of the gospel. So sinasabi ng verse 14, yung Kristong sasampalatayanan nyo ay siyang Kristo na ipinapangaral ng Ebanghelyo ng Bible. Kaya, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. The Christ should be according to the gospel. Ano yung according to the gospel? That He died at the cross, He was buried, and the third day He rose again. That is according to the gospel. Kasi bakit? May mga Kristo, mga kapatid, kung inilibing, di na nabuhay. Man. At may mga Kristo, kung nabuhay man, hindi sa ikatlong araw. Kaya dapat it should be according to the gospel. At ang sabi nito, and how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kaya sabi ng Bible, go! You are sent out to preach. Go! Preach the gospel! Ano ka sasampalatayanan eh? Hindi ka nga nadidinig, hindi ka nga nakikilala. E paano nga nila makikilala? Paano nga nila madidinig? Eh hindi nga nila na wala namang nangangaral. So, yung verse 14 po, is all about the preaching of the gospel. And the preaching of the gospel is all about salvation. Verse 15. Verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Yan pong verse 15, gospel po yan. Tandaan nyo anong sinabi ng angel nung ipinanganak si Kristo? I bring you good tidings of great joy. For unto you is born this day a Savior. Yan po yung preaching of the gospel of peace
and bring glad tidings of good things, yan din po yung sinabi ng angels, nung ipinanganak si Kristo sa sabsaban. For unto you is born this day a Savior. Kaya yung preaching diyan, yung tinutukoy diyan, gospel of salvation. Verse 16. But they have not all obeyed the gospel. No, napakahalaga po niya. Because the word believe must be in accordance to the gospel. Tandaan niyo yung preaching ko. Now listen to this, listen carefully. Your belief must be according to the gospel. The word believe only applied to the gospel. Hindi ka pwedeng mag-believe outside sa gospel. Kaya sabi, tignan mo ha, but they have not all obeyed. Now listen, sinabi bang believe? Sinabi ba? Ang sinabi, obey. Kasi yung believe will bring you to obedience of the gospel. Hindi kasi pwedeng paniwalaan ko lang. Kailangan kong gawin. Kasi kung ako'y maniniwala sa preaching of the gospel, ano ba ang preaching of the gospel? But as many as received Him, to them gave He power to become sons of God. Ang sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ according to the gospel. Kung hindi ka mag-believe kay Jesus according to the gospel, mali. Ang sabi ng gospel, accept the Lord Jesus Christ. In order for that belief to be according to the gospel, dapat yung belief mo must obey the gospel. At ang sabi ng gospel, accept the gospel. Accept Jesus Christ. Ang sabi nito, but they have not all obeyed the gospel. Hindi nyo kasi sinunod eh. Ang sinasabi ng gospel, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Ano pa sabi ng gospel? Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Eh kung yun ang sabi ng gospel, you must believe in the Lord Jesus Christ according to the gospel. At ang sabi ng gospel, tumawag ka, maliligtas ka. Eh ibig sabihin, ang gospel, yung Kristo, yung kaligtasan, must be according to the gospel. At ang sinasabi ng gospel, tanggapin mo ang Panginoon, bibigyan ka ng karapatan na maging anak niya. Ang sinasabi ng gospel, tumawag ka at maliligtas ka. Sundin mo, sabi ng Bible. Pag di mo sinunod, anong sinabi ngayon ng Book of James? Ang pananampalataya mo, baog. Tagalog yun, pero may ibang term doon. Lutang. Tama, di ba? Yes. Ang pananampalataya nila, lutang. Gusto paano malalaman lutang ang pananampalataya? Kumuha kayo ng itlog na bugok, ilagay mo sa tubig. Lutang yun. Sa simpleng pananalita, pag ikaw ay hindi tumanggap kay Kristo, na ayon sa gospel, ang sa kanya'y lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos, at ang sabi, pag hindi ka tumawag kay Kristo para tanggapin siya, ang sabi ng Bible, whosoever shall call upon Him shall be saved, mga kapatid, lutang yung pananampalataya, mali ang ibig sabihin sa Tagalog. Bugok. Yun. Bugok yan. Ang sabi ng Bible, ang pananampalataya walang gawa. Pastor, ano ang sinasabi ng Romans chapter 11 verse 6? Ang sabi dyan,
dapat hindi gawa. Ano, linawin natin. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it is of works, then it is no more grace. Otherwise, works is no more works. Pastor, pagbiyaya, walang gawa eh. Yes, sir. Tapos sasabihin mo, ang pananampalatayang walang gawa, bugo. Paano ho yun? Di magkakontra yun? Hindi nga, intindihin mo. Pag sinabi ng Bible na works, tumutukoy po yan sa works of the law. Yan yung tinutukoy, mga kapatid, ng Romans chapter 10. Balikan natin yung verse 3. Yan yung tinutukoy ng Romans chapter 10, verse 3, the works of the law. That Israel is trying to establish their own righteousness by the works of the law. O balikan natin, Romans chapter 10. Hindi po ang meaning yan works in general. So, balikan natin ang Romans chapter 10, verse 2 and 3. For I bear them record that they have the seal of God, but not according to knowledge, verse 3. For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. You establish their own righteousness because Israel, the righteousness is established in the works of the law. Hindi po works in general. Kasi sa Bible, may tinatawag na work of faith. Gawa ng pananampalataya. Sabi niya, show me your faith. thy work. And show me thy faith without work. And I will show you my faith by my work. James chapter 2. So iba ang works of the law, that is obedience to the law of the Old Testament. Iba ang works of faith, which is accepting the Lord Jesus Christ and believing in Him. Pareho pong works yan, pero hindi po yan na works in general. Kasi ang sabi, ang lahat ng sa kanila ay nagsitanggap. O balikan natin ngayon yung atin. They have not all obeyed the gospel. Works po yun. Pero hindi po yan works of the law. Obedience to the gospel by doing what the gospel says, na tanggapin ang Panginoong Hesukristo, na tumawag sa Panginoong Hesukristo, yan ay pagpapakita na sumasampalataya ka sa Ebanghelyo. Tama at totoo yan. Kasi may believe na bugok. Diba? Lutang. Kaya pala yung nag-biblis pag anong gano'n, pala yung lutang yun. Napalasing ito eh. Ha? Bugok din siguro eh. Maliwanag sa Bible eh. Hindi ho general meaning yung works. Kaya pag nadinig nyo rito, works of the law. Iba ang work of faith. Kaya balikan natin doon sa Romans chapter 10 nung sinabi, they have not all obeyed the gospel. The word obey means action. Kaya ang word believe is verb. You need to put that into action if you believe. And what are the actions necessary to prove that you believe? Ano po yun? Call. Accept. That is the meaning of the word believe. Pastor, nananampalataya ako. Anong pananampalataya yan? Anong pinagkaiba ng pananampalataya mo kay Satanas? Opo. Satan also believe. Siya nga po. And tremble. So, anong pinagkaiba niyan?
Mahigit pa kay Satanas yan. Ha? Mahigit pa kay Satanas. Walang tremble. Buti pa si Satan may tremble. Mahigit pa kay Satanas talaga. Ikaw wala Yung kay Satan may tremble pa, may nag-work pa. Gumagalaw sa'yo ni galaw wala Di ba lahibo mo hindi tumintig Tapos sasabihin mo yan yung bilid na nakapagliligtas. Demonyo ka! Yang tunay. Diba? Buti pa yung kay Satanas may trembling. Sa'yo ni kilabot, wala Oo nga po. Mas malala. Ha? Mas malala. Mas malala yun. Ang sinasabi ng gospel, yung salitang believe, but as many as receive, they have, verse 16, they have not all obeyed the gospel. Ang obey ba, believe? No. Action of belief. Yes. Kung talagang nagbibilib ka, sundin mo yung gospel. Man! Kung talagang nagbibilib ka kay Kristo, hindi tumawag ka. Yes, sir. Kung talagang nagbibilib ka kay Kristo, hindi tanggapin mo. Bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Man! Diba? Huwag ka lang magbilib sa isip mo. Obey what the gospel says in order for you to be saved. Amen. Kasi yun ang sabi ng gospel Ang sabi ng gospel, receive. Ang sabi ng gospel, call. Ano gagawin natin? Hindi, magbilib lang daw ako. Yes. That believe is an action word. I-action mo yan. Kaya sabi rito sa verse 16, they have never obeyed. O verse 17. So that faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. 18. But I say, have ye not heard? But I say, have they not heard? Israelian. Yes, verily. Their sound went into all the earth. That is the preaching of the gospel. Go ye into all the world and preach the gospel. To the uttermost part of the earth. And their words unto the end of the world. So that is, ano yan? Preaching of the gospel. 19. But I say, did not Israel know? Una hong pinangaralan ng Israel to the Jew first. Yes, sir. And also to the Greek. So una sila, alam ng Israel si Kristo. Hindi lang nila sinampalatayanan. Na i-preach ang gospel, hindi lang nila sinunod, hindi nga nila inobey First Moses said, I will provoke you to jealousy by them that are not a nation. Yan ang original. But no people. And by a foolish nation, I will anger you. Sinabi na ni Moses yan kasi sumasamba sila sa Diyos-Diyusan. Pagsisilosin ko kayo, sabi ng Diyos. Okay? So, ibinigay sa atin ng gospel. Tayo po yung mga yung ano tawag rito? Afar off. Meron tayong simbolo sa Bible na ibinigay sa Hudyo. Ibinigay sa Hintil ang Ebanghelyo. Tayo yon, di ba? Iba pa naman yung stars. Tama yun, stars of heaven. Okay, verse 19, 20. But Isaiah is very bold and saying, I was found of them that sought me not. Sino yun? Tayo. Man! Hintil. Natagpuan ako ng mga hindi ako hinahanap. Kayo Israel, kayo yung may seal of God. Man! Pero hindi kayo nanampalataya sa akin. Pero sila, hindi nila ako hinanap, pero natagpuan nila ako. I was made manifest unto them that asked that after me. 21. But to Israel he saith, all day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. Kayo Israel, kayo lagi ipinakita ko kapangyarihan ko sa inyo. Kapatid, lahat na yan sa kaligtasan ng Israel. 22. Wala na? So dito makikita nyo, napakaliwanag na ang gustong sabihin dito ni Apostle Paul, yung buong chapter 10 ng Romans, kaligtasan.
ng kaluluwa. Na ang sino man tumawag sa Panginoong Jesucristo, maliligtas. Yung confession, mga kapatid, is a byproduct of salvation. Na ang sino man nananampalataya, hindi siya mahihiya. Ipapahayag mo sa lahat na ikaw ay ligtas na. Hindi ka naligtas kasi nag-confess ka. Maliwanag po doon. At yung belief doon, that Jesus Christ raised him from the dead. Ang salvation po nasa person. Amen. Believe on the Lord Jesus Christ. Kaya kailangan lamang yung Kristong namatay, inilibing, at muling nabuhay according to the gospel ang sasampalatayanan mo. Amen. Kasi kung hindi, baka ibang Kristo yung tinanggap mo. Amen. Hindi yun according to the gospel. Kaya kapatid, ang buong Romans chapter 10, salvation. Amen. Alam niyo kung marunong lang silang magbasa o nakakaintindi lang magbasa, napakaliwanag eh. Hindi po sa akin kahit po grade 2 magbasa niyan, alam niya na yung sinutukoy lahat dyan kaligtasan. Ibig sabihin, mas matino pa grade 2 sa kanila. Di ba? Eh kahit basahin mo, alam mo na na ang tinutukoy Israel. Gusto niyang maligtas din. Pero ang kinakausap niya, mga hindi na Kristiyano. Sinasabi niya laman ng puso niya at ipinapaliwanag niya. Gaano kahalaga ang preaching of the gospel para maligtas ang Israel. Amen. At sinasabi niya, walang pagkakaiba ang Hindel, walang pagkakaiba ang Israel, ang sino man sa kanila ay tumawag maliligtas. Amen. Ano maganda sa ating Panginoon? So, establish po yan, ha? Amen. Okay, huwag natin magkadaig sa grade 2. Oo nga po. Kasi kahit grade 2, kahit palagay ko si DJ, pero baka yung anak ni Edward Rebuso, alam din na sa Israel din eh. Yes. Di ba? Pati aso ko, di na makapag-amen. Alam niya sa Israel yan. Matalino yung aso ko eh. Bible logic dog yan eh. Alam niya. Na yung whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaluluwa tinutukoy doon. Sila na lang ang nakakita. At yung mga taong hindi na maintindihan. Kahit na ulit-ulit mong basahin eh. Hindi ko makita. Hindi. Ang tinutukoy yan, hindi ang mga Kristiyano yan. Kapatid, malinaw ang Biblia. Napakalinaw. Okay? Well, sana na-establish natin. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat muling in-establish mo ang isang katotohanan na huwag kaming mailigaw sa maling paliwanag, maling aral. Panginoong Jesus, ang kaligtasan ay ang Panginoon sa Kristo lamang. Pero yung pananampalataya namin kay Kristo should be according to the gospel. Dahil kung hindi ito naaayon sa iyong salita, kung hindi ito naaayon sa Ebanghelyo, kahit pa po ano yung gawin namin, pero hindi ayon sa Bible, mali ang kaligtasan. Ang believe na walang Paul, mali. Ang believe na walang pagtanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, mali. Dahil hindi sapat yung believe. Sabi ng Bible, they have not all obeyed the gospel. And that belief must be obedient to what the gospel says. Kaya Panginoon, salamat po. Sana huwag kaming mapagod sa pangangaral ng katotohanan at pagtuturo ng katotohanan ng tamang kaligtasan. Salamat po. Kapatid, kailangan po ng mga Kristiyano may paninindigan na ang katotohanan ituro, isigaw, at tayuan. Will you come? Will you help me? Will you pray for me? Pastor, kasama po kami dyan. Ituro natin yan.
ituro natin yan. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Napakarami na po ng iba't ibang turo, iba't ibang paliwanag na nagliligaw po sa marami. Ngayon, dinideny nila ang Romans chapter 10 tungkol sa kaligtasan. Na ang tinuturo nila, hindi mo na kailangan tumawad, hindi mo na kailangan tanggapin pa si Kristo. Yung sampalatayanan mo lang, yung mag-believe ka lang. But Lord, believe is an action word. In order for the belief to act, we must receive the Lord. We must call on the name of the Lord. At ang sabi mo, maliligtas. Kaya Panginoon, kailangan namin patanggapin at patawagin sa iyo ang isang makasalanan. Turuan mo kami at tulungan mo kami na gawin namin yung tama. Gawin namin yung salita mo. Thank you, Jesus. Sa pagtataas ng Ama ng iyong alipin na ng kapuluhan, igawad niyo po ang inyong paspas sa iyong mga anak na yun. Tulong-tulong, sama-sama kaming ipangangaral ang kaligtasan tama ayon sa Ebanghelyo. Thank you, Lord. I pray all these things in Jesus' name. Amen. And amen. Salamat po. Thank you so much. Tayo